The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff A. Scopides. Pastor, maaga-aga ha? Maaga ng 1 minuto. Nung nakaraan, 8:37. Ngayon, 8:36. Good morning. Ay, walang audio si Pastor. Ayan, wala pong audio si Pastor. Ipapaayos lang po natin. Baka lang nakamute si Pastor. Pero bukod kay Lord de Vera na sinasabi niya na si Pastor ang parang alarm nila na ibig sabihin late na sila sa trabaho, meron din mag-asawa na ganon ang siste nila. Sina Mr. and Mrs. Joycelyn and Brian Posadas. Kapag ka daw nakita nila si Pastor sa kanilang telebisyon, ang ibig sabihin, baby, late na sila. So, ang mga alarm clock si Pastor, eto na po. Once again, good morning, Sir Brian and Ma'am Joycelyn Posadas. Good morning! Pastor, okay ka na? Good morning, Ayan Jack. na. Pastor, welcome back. Maaga ka pa rin ngayon. Oo. Anong oras ka nakauwi? Galing ka ng Pangasinan kahapon? Mga 8 p.m. na rin, Brad Ted. I left mga 3 p.m. dun sa place. Yeah, thank you so much. Salamat sa matiwasay na biyahe, no? At hindi ka na-traffic ka pa uwi sa inyo. Medyo, Brad Ted. Almost mga 5.5 din, mga ganon. 5.5 okay hours. naman. Oo. Ako din kahapon, Yeah. bihira ako mapadpad ng ganitong mga oras. Pero kahapon, naranasan ko rin. Galing ako napadpad ako ng bigla-biglaan sa Asian Eye Center kahapon sa Makati. Napuyat ka nga. Thank you po kay Dr. Imelda Velasco at sa kanyang, Veloso at sa kanyang staff sa Asian Eye Center. So, na-traffic ka? Pauwi. Oo. So, na-late ka ng tulog? Napuyat ka? Oo. Anong oras? Nako. Nakatulog. Oo. Mag-alas 8 na. Oh, kita mo? Puyat siya niyan. Yun po kasi normal namin eh. Pag alas 8, 7 puyat ka na. dapat tulog 7, tulog ka na. Oo, kahapon. Anyway, Kawawa sige. naman si Ted. O di nakita mo yung mga natatraffic. Ha? No, yung mga araw-araw, yun ang binubuno. Ay, oo naman. Oh, di ba? Sabi ko nga, itong buhay natin, hindi mo na kayang baguhin yon. Oo, wag mo nang problemahin yon. Tama. Kasi kahit na magdadabog ka, hindi Wala ka kang naman magagawa. bibilis eh. Oo, totoo. Right? Di Daan ka ka sa EDSA busway, bibilis ka. May mga dumadaan pa rin meron pa kagabi. rin? Yes, meron pa rin. Nahuli ba? Ha? Nahuli? Walang nanguhuli. May nakikita akong dumadaan eh. Hindi na bali, hayaan mo na. So Brad Jeff, see you tomorrow. Hindi pa! Hindi pa nagsisimula si Pastor. Ito na si Pastor. Sige. Pastor? Okay, Brad. Sige, marami nag-aabang nito. Humihingi ng, dito kumukuha ng inspirasyon. Lalo na si Maring Yoli Chua. Yan. Of course, no? Si Tatay Totoy, si Ma'am Dina Aquino, si Yan. Ma'am Arlene Guanyo. Ang ating mga suki, ikaw laging inaabangan. Go ahead, Brad. Yes, Brad Ted. Marami nga yung mga super seniors. Tita Juliet Cruz. Brando Barantes. Hindi naman super seniors yan. Birthday muna ngayon ng aking kaibigang pastor, si Alfred Baltazar ng Victory Metro East. At happy viewing din kay Embet Borrero. Inaral po natin yung mga blessings po ni God. Kahapon nga, sinabi natin na yung blessing po ni God kay Abraham, I will make your name great. Ang ganda po ng pangako. At i-bless daw niya yung pangalang Abraham. At indeed po, napakalaking blessing po ni Abraham sa kanila ni Sarah nagmula ang lahing Israelita na inatasan ng Diyos na maging tagapagdala, of course, na magandang balita dahil sa angkan ni Abraham nanggaling si Jesus pag tinignan mo yung lineage. But wait, there's more. May dagdag pa pong blessing kay Abraham. Sabi ron, I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. There's a promise of protection din kay Abraham na itong pagdadaanan mong journey na to, may mga opposition yan. Okay? Na pag may umalyado sa iyo, Abraham, ibe-bless ko. Pag may nag-agrabyado, isusumpa ko naman. Naalala ko lang yung isang salmo ni David. Si King David po, yung maganda siyang psalm that talks about protection ni Lord sa kanyang mga anak. Sabi sa Salmo 138, versikulo 7, Psalm 138, verse 7, kahit na sa buhay na ito'y may mga kaguluhan, ang buhay ko'y inyong iniingatan. Pinarurusahan niyo ang aking mga kaaway, inililigtas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Himayin ko lang po saglit, sabi rito kahit sa buhay na ito'y may kaguluhan, ang buhay ko'y iyong iniingatan. Hindi po'y kinaila ng may agda na may kaguluhan dito sa mundo na to. Sabi ko lagi naman sa inyo, hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa,
makakaranas tayo ng kaguluhan, karamdaman, kakulangan, kasi po hindi ito ang final destination natin. May langit na naghihintay sa atin. Ang assurance lang po ni Lord, okay, buhay daw po natin na iingatan. It's not the absence of storm, it is being in His presence, even in the midst of storm. Malaking difference po yan. Ang kanyang presensya po ay napakalaking bagay. Pag kayo nagkikimotherapy, nagdadialysis, nabigyan na ng taning ang buhay, iba po ang pag-asa ng taong may Diyos. At sabi po niya, pinarurusahan ko ang inyong mga kaaway. Double whammy, pinotektahan ka na, pinarusahan pa yung mga kaaway mo. Kaya sabi niya palagi, vengeance is mine. Ayan, ako bahala sa mga kalaban nyo. At ililigtas ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, sabi po ni Jesus. Tayo daw po maliligtas hindi dahil sa ating koneksyon, hindi dahil sa ating sariling diskarte, talino, kagalingan, no, dahil sa kanyang kapangyarihan. Kaya po again, sa gitna po ng dinaranas natin ng mga physical, financial, emotional, relational na mga problema, alamin lang po natin na may protection po ang Diyos sa atin habang tayo nandito sa lupa. At ito pong mga storms na yan ang nagpapalakas sa atin para tayo lalong magtiwala sa Kanya. Salmo 138:7, kahit na sa buhay na ito'y may kaguluhan, ang buhay ko'y inyong iniingatan. Pinarurusahan niyo ang aking mga kaaway, inililigtas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa kalagitnaan ng mga dinadaanan naming gulo, gusot, kaguluhan, challenges. Lord, alam namin na iniingatan mo kami. Alam namin na ang inyong kamay ay laging gabay na namin. At Panginoon, salamat din sa assurance mo na there is such thing as eternal life. Na hindi lang itong temporal na buhay na to ang dapat naming paghandaan, bagkus yung eternal ang dapat naming paghandaan. At ang key dyan, ang susi dyan ay relasyon sa iyo. Salamat Panginoon sa mga taong dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Akayin mo sila, Lord God, sa inyong presensya. Hawakan niyo po ang kanilang mga kamay sa kalagitnaan ng paghihirap nila. Lord, sa mga financial difficulty kinakarap nila, i-provide niyo po sila. Sa financial, Lord God, alam ko ikaw ang aming provision. Salamat po sa inyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, salamat po muli sa araw na ito. Salamat, Lord, sa magandang balitang hatid ni Daily Brad. Panginoon, lagi niyo po siyang alagaan. And Lord, salamat din po sa mga nagpapaligaya sa amin po mga kababayan sa pamagitan po ng pagbibigay ng tulong nang hindi man lang po hinihingi ng ating po mga kababayan, pero sila po ay nagkukusa. Bless them more. In Jesus' name we pray. Amen. 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 What a beautiful, glorious Wednesday morning, Brad Jeff Eliscopides. Thank you again. Ang dami ho na naman po. Huwag muna kayong aalis kasi pagkatapos mapakinggan si Brad Jeff, mag-aalisan kayo kaagad. Hindi sila umaalis. Pero meron ng mga ganun. Ikaw nga daw kasi yung, uy, tapos na si Pastor, late na ako sa trabaho. Pag nakikita ka daw nila, kinakabahan sila. Dahil ibig sabihin, patapos na ang umaga. Hindi, tsaka marami din po talaga ang humuhugot po ng inspirasyon dito po sa ating po mga aral sa The Daily Brad. Okay, so Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Magkita-kita po tayo ulit. Mamaya po ang Ayala Group of Brokerage po ang kakausapin ko 12:00. During lunchtime nila, magkita-kita tayo dyan sa Greenbelt later. At para ma-inspire at ma-transform po ang kanilang buhay through the gospel. Amen. Ako po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless them. And Thank you, God Pastor. bless you more serving the people. Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.